Napansin mo ba ito? Minsan, mas kinikilig pa tayo sa relasyon ng iba kaysa sa sarili nating love life. Kapag may proposal video sa internet, kapag may sweet na couple sa TikTok, o kapag may love story sa pelikula, bigla tayong napapangiti. Minsan pa nga, napapasabi tayo ng, ang cute naman nila. Pero ang tanong, bakit tayo kinikilig sa relasyon ng ibang tao? Hindi naman tayo ang nasa relasyon. Pero bakit parang tayo rin ang nakakaramdam ng kilig? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan sa likod ng kilig na nararamdaman natin sa love story ng iba. Halos lahat ng tao naranasan na ito. Nanood ka ng isang proposal video. Isang lalaki ang lumuhod, naglabas ng singsing, at biglang umiyak ang babae. Kahit hindi mo sila kilala, bigla kang napangiti. Minsan, may konting kilig sa dibdib. At kapag tumingin ka sa comment section, pare-pareho ang reaksyon ng mga tao. Kinilig ako, ang sweet nila, sana all. Pero bakit ganito ang reaksyon natin? Ang sagot ay nasa kung paano gumagana ang ating utak. Sa psychology may concept na tinatawag na emotional contagion. Simple lang ang ibig sabihin nito. Ang emosyon ng isang tao ay maaaring mahawa sa ibang tao. Halimbawa, kapag may taong tumatawa ng malakas, minsan napapatawa rin tayo kahit hindi natin alam kung bakit. Kapag may umiiyak, minsan nalulungkot din tayo. Ganito rin ang nangyayari kapag nakakakita tayo ng romantic moments. Kapag nakikita natin na masaya ang isang couple, ang emosyon nila ay parang naipapasa sa atin. Kaya kahit observer lang tayo, nararamdaman din natin ang kilig. May isa pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Sa ating utak, may tinatawag na mirror neuron. Ang mga neurons na ito ang dahilan kung bakit kaya nating makiramdam sa emosyon ng ibang tao. Kapag may nakita tayong tao na nasasaktan, minsan napapangiwi rin tayo. Kapag may nakita tayong masayang sandali, napapangiti rin tayo. Sa madaling salita, ang utak natin ay parang salamin ng emosyon ng ibang tao. Kaya kapag nakakita tayo ng sweet moment ng isang couple, parang nararanasan din ng utak natin ang emosyon nila. May isa pang dahilan kung bakit tayo kinikilig sa love story ng iba. Mahilig ang tao sa kwento. At isa sa pinakamalakas na kwento sa mundo ay ang kwento ng pag-ibig. Mula sa mga pelikula, sa mga teleserye, hanggang sa mga viral videos online, lagi tayong naaakit sa love stories. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay isang emosyon na halos lahat ng tao ay nakaka-relate. Kapag nakakita tayo ng isang magandang love story, naiisip natin minsan, paano kung mangyari din ito sa akin? At doon pumapasok ang kilig. Sa Pilipinas, mas malakas pa ang konsepto ng kilig. Mahilig tayo sa love themes, romantic teleserye, proposal videos, wedding highlights. Ang salitang kilig nga ay isa sa mga emosyon na mahihirapan kang i-translate ng eksakto sa ibang wika. Ito ay kombinasyon ng excited, happy, romantic thrill. Kaya hindi nakakagulat na maraming Pilipino ang nahuhumaling sa love stories online. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng kilig sa relasyon ng iba, normal lang iyan. Tandaan mo ito, hindi ka lang basta nakikichismis sa love story nila. Ang nararamdaman mo ay resulta ng kung paano gumagana ang ating utak, kung paano tayo nakikiramdam sa emosyon ng ibang tao, at kung gaano kalakas ang epekto ng mga kwento ng pag-ibig sa ating damdamin. Kaya kahit hindi ikaw ang nasa relasyon, minsan, parang ikaw rin ang kinikilig. At marahil, ang kilig na iyon ay paalala lang, na ang puso mo ay bukas pa rin sa pag-ibig. Ngunit para sa mga may nagmamayari na, okay lang kiligin sa relasyon nila, wag lang mang-aagaw ng pag-aari ng iba.